Pahiram ng asawa ko, please. Ang pakiusap ko sa kabit ng aking asawa na mas pinili niya kaysa sa aming anak ko. Napakasakit na makita na ang mahal mo na asawa ay kapiling ng iba. Kami na original na pamilya, kami ang nanlilimos ng pagmamahal sa aking asawa. Hindi ko alam, pero kahit na anong gawin ng asawa ko na kasalanan sa akin, sa isang halik lang niya sa akin, sa isang yakap na mahigpit, muli ko siyang pinatatawad. Pagkatapos ay aalis na muli para muling magkasala sa akin. Kung ano-ano pa ang itinatawag sa akin. Pero Kuya Jay, hindi naman sila ako. Ako ang nakakaramdam, hindi naman sila. Kuya Jay, bakit ba ako ganito? Sabi niya gumising na ako, gising naman ako. Ito ba ang sinasabi nilang bulag na pag-ibig? Kuya Jay, ako pala si Russell, may asawa at isang anak. Si Jessa na asawa ko ay kababata ko noon at classmate ko sa elementarya. Noon pa man ay mataas na ang pangarap ni Jessa. Gusto niya ng yumaman. Ayaw daw niya sa buhay nilang mahirap tulad ng kinalakihan niya. Totoo naman, dahil kung mahirap kami, ay mas mahirap ang pamilya ni Jessa. Lagi ko nga siyang hinahatiran ng baon ko sa tanghali dahil wala siyang baon at pamasahe. Kung wala akong ekstrang pera, sasabayan ko na lang siya sa paglakad pa uwi galing school kahit na meron akong pamasahe. Nang magdalaga at binata na kami, magkaibigan pa rin kami ni Jessa. Lumaki si Jessa na talagang maganda at mas tumangkad sa akin. Hindi nagtagal, ang pagkakaibigan namin ay nauwi sa ibigan. Hindi na nakatapos si Jessa dahil nabuntis ko na ito. Yun na rin ang naisip ko noon na paraan para maging akin na si Jessa. Pero ako ay nagpatuloy sa pag-aaral sa suporta ng magulang ko. Doon na rin si Jessa nakatira sa bahay namin. Pero ang pangarap niya noon ay hindi nawawala sa isipan niya. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ito ang pangarap ko. Russell, ito ang manasabi sa akin ni Jessa kapag naiinip na siya sa bahay, lalo na sa pag-aalaga ng anak namin dahil wala pa naman akong trabaho. Nang matapos na ako sa pag-aaral, ay nag-abroad agad ako. Pansamantala ko na iniwan ang aking mag-ina sa aking mga magulang. Naging regular ang aking padala at alam ko na sapat na iyon para sa kanila. Medyo malaki na rin kasi ang sahod ko noon bilang seaman. Nabibili na ni Jessa ang mga gusto niya. Unti-unti ay tinutupad ko ang mga pangarap niya. Nagpapatayo ako ng aming sariling bahay at nag-iipon ako para makabili din ng sasakyan. Pero sa loob ng 5 taon ko sa barko, wala akong inisip kundi ang pangarap ko sa aking pamilya. Isang masayang pamilya na masagana na iyon din ang gusto ni Jessa. Pero isang araw, nagpaalam ang aking asawa na papasok daw ng trabaho. May nag-aalaga naman kasi sa anak namin. Hindi raw siya mapakali na nakaigalan sa bahay at naghihintay lang ng padala ko. Ayaw ko sanang payagan, kaya lang gusto rin daw niyang kumita sa sarili niya na hindi nang galing sa akin. Nagtiwala naman ako sa aking asawa dahil madalas naman itong tumatawag at video call sa akin. Mga 3 buwan na palaging ganoon hanggang sa dumalang na ang pag-uusap namin dahil abala naman ako sa aking trabaho. Hinayaan ko na lang, total naman kasama niya sa bahay ang kapatid ko na babae na nag-aalaga sa anak namin. Siya din ang nagsasabi na maayos naman ang ate Jessa niya. Kuya, after 5 months, isang masakit na chat ang sinabi ng kapatid ko. Kuya, si ate Jessa hindi na umuwi sa bahay. Sumama na doon sa Koreano niyang customer. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng kapatid ko. Alam ko na hindi magagawa ni Jessa iyon. Isa pa, anong customer? Ang alam ko sa hotel siya nagtatrabaho na paalam sa akin. Kuya Jay, tinawagan ko agad ang asawa ko. Russell, tulad ng sabi ko noon, ayaw ko nang maghirap. Sawang-sawa na ako sa hirap. Ito na ang pagkakataon ko para makaalis sa kahirapan. Ito ang mga sagot ni Jessa sa akin nang tawagan ko. Kuya Jay, kulang pa pala ang pinapadala ko na pera na kung tutuusin ay sobra-sobra pa sa kanilang dalawa ng anak ko. Doon ko na napatunayan na sa kasino pala pumasok si Jessa at doon niya nakilala ang Koreano.
Niyaya raw si Jessa na sumama na sa kanya. Kaya doon sa kondo na tinitirhan ng Koreano, nagsama ang asawa ko at Koreano. Wala akong magawa, Kuya Jay. Lalo na nasa laot ang barko na sinasakyan ko. At ilang buwan pa ako bago makauwi. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko. Gusto ko nang tumalon sa barko. Parang biglang naglaho ang lahat ng pangarap ko para sa kanila. Pero kapag nakikita ko ang picture ng anak ko, bigla akong natatauhan. Lahat naman ng paraan para kuminhawa kami, ginawa ko. Pero bakit hindi pa rin siya nakontento? Napakasakit, Kuya Jay. Ilang araw ako na hindi mapakali. Hanggang sa tumawag si Jessa sa akin at nagso-sorry. Nasa bahay daw at umuwi. Doon bigla akong nagkaroon ng pag-asa na makasama ko pa ang asawa ko at mabuo kaming muli. Pag uwi ko ng Pilipinas, kukunin ko ang asawa ko, babawiin ko siya. Mga pangako ko sa sarili ko noon na agad ko namang tinupad nang dumating ang araw ng pagbalik ko. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Jessa. Niyakap niya ako ng mahigpit na tila ba walang kasalanang nagawa sa akin. Hindi ko alam, pero ang galit ko at sakit na nararamdaman ko, nawala sa isang gabi naming pagsasama ng asawa ko. Alam ko na mahal pa rin ako ng asawa ko. Bukas babalik na ako doon. Hahanapin ako ni Koreano, sabi ni Jessa sa akin after naming matapos ng gabing iyon. Kuya Jay, hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Marami akong katanungan sa aking isipan. Bakit niya nagawa iyon? Hindi ba siya masaya sa akin? Hindi ko naman kasi mapilit na makisama si Jessa sa akin dahil hindi kami kasal. At ayaw ko na mawala siya sa akin, kaya iyon na lang ang alam ko na paraan para hindi kami iwan ng anak ko. Tapos may narinig pa ako na balita na papakasalan na daw si Jessa ng Koreano at isasama na sa bansa nila at doon natitira. Alam ko na hindi mahal ni Jessa ang dayuhan, pera lang ang habol niya dahil nabibili niya ang kanyang mga gusto. Kuya Jay, kapag nakasal na sila, parang kabit na ang labas ko nito. Kaya inalok ko na si Jessa na magpakasal na kami, pero ayaw niya. Saka na daw kapag natulungan na niya ang kanyang pamilya na umaon sa hirap. Bago ako muling bumalik sa barko, lakas loob ako na pinuntahan si Jessa doon sa kondo ng Koreano. Doon nakita ko masaya silang magkasama. Parang akong natulala at napipi nang ipakilala ako ni Jessa na brother niya sa Koreano. Gustong gusto ko nang suntukin ang Koreano. Pero naiisip ko, baka hindi ako makaalis muli papunta ng abroad kapag nagkagulo kami doon. Para akong batang nakikiusap na kung maaari ay pwede kong hiramin ang asawa ko bago man lang ako umalis para makapamasyal kami ng anak namin. Pumayag naman ang Koreano at pinasama sa akin si Jessa. Tulad ng dati, pag magkasama kami, asawa pa rin ang turing sa akin ni Jessa. Masaya kaming naglibot, lalo na ang anak namin. Mahal ko ang asawa ko. Mahal ko si Jessa. Ito ang laging sumasagi sa isipan ko, kahit na alam ko na niloloko na niya ako. Kuya Jay, nasa barko na ulit ako at umaasa pa rin na pag uwi ko ng Pilipinas ay babalik pa rin sa akin si Jessa. Pinapadalhan ko na rin ang mga kapatid ni Jessa na tulong sa pag-aaral nila. Baka doon unti-unti magbago ang isip at magpakasal na sa akin. Pero paano at hanggang kailan ako magtitiis? Paano kung magpakasal na sila ng Koreano? Ano ang habol ko, Kuya Jay? Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Mas pipiliin ko pang matapos na ang buhay ko kesa mawala siya sa akin. Kuya Jay, please, ano po ang gagawin ko?